Nako, nako, totoo kaya ito mga kababayan? Grabe itong pinost ni Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. Talagang sampal ito kay Senator Ping Lacson mga kababayan. Alam mo yung sinabi niya dito? Sabi niya dito, tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi na sa pagboto sa kanya. Grabe itong pinost ni Kiko Barsaga mga kababayan na talagang nanggalaiti na nga itong si Ping Lacson mga kababayan. At talagang napansin na siya nito ni Ping Lacson. Grabe itong bangayan ng dalawang ito mga kababayan. Grabe ito mambuli si Kiko Barsaga. Parang ngayon ko lang nakita itong si Ping Lacson na talagang napikon. Napikon na dito kay Kiko Barsaga. At sabi niya dito, sa kanyang official Facebook, ibinahagi ni Cavite 4th District. Wait lang Ibinahagi ni Cavite 4th District Kiko Barsaga ang isang importanteng detalye tungkol sa kumakalat na kontrobersyal na litrato ni Senator Ping Lacson kasama ang mga kontraktor. Nako, totoo kaya ito mga kababayan? Ito yung sabi nila, no? Ayan, no? Sabi pa dito, kasama ang kontraktor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Sa kanyang bagong post, ibinunyag ni Barsaga. Sabi niya, tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo, pati sarili niyang team. Nagsisi na sa pagboto sa kanya. Naku mga kababayan, ang sakit nito para kay Senator Ping Lacson. Biruin mo mga kababayan kung totoo talaga ito parang sinaksak patalikod itong si Senator Ping Lacson. Kumbaga, pinakain mo yung tao mong yun dati na nagtatrabaho sa'yo tapos sinaksak ka ng patalikod. Anong masasabi nyo dito sa pangyayaring ito mga kababayan? At grabe nga ito, nagkaroon nga ito ng maraming reaksyon mga kababayan. At hindi lang dyan nagtatapos. Sa tila ba at napikon na talaga ng sobra itong si Ping Lacson mga kababayan. Ito sabi niya pa. Sabi, ito. Sabi dito. Sabi niya pa ni Ping Lacson. Halos lahat ng lokal na opisyal sa Cavite na nakausap ko ay nagsasabing hindi maayos ang mental health ni Representative Barsaga. Nako, grabe ang tindi nito. Ping Lacson, binanatan din si Congressman Kiko Barsaga. Pero hindi nagpatinag itong si Congressman Kiko Barsaga. Ang sabi niya dito, galit dahil nahuli. Di ba mga kababayan, grabe. Yung pinikon ka na, pero mas pinikon ka pa nito ni Kiko Barsaga. Grabe talaga bamboli ang batang to. Tila hindi natitinag mga kababayan. So ano ang opinion nyo dito sa talagang mga banat ni Kiko Barsaga dito kay Senator Ping Lacson at talagang ano kaya mangyayari dito mga kababayan? Dadating kaya ang araw na magkakaduguan itong dalawa? Mangyayari kaya yung mga bagay na nasa isip natin na na baka magkaroon ng madugong ah, pag-aaway itong dalawang to. So ano opinion nyo mga kababayan sa nangyayaring pag-aaway nitong dalawang to ni Senator Ping Lacson at ni Congressman Kiko Barsaga? Bata versus matanda mga kababayan ang laban nito. Kumbaga Gen Z versus ah, matandang kumbaga tawagin diyan mga matatanda na tao sa Pilipinas at talagang veterano itong si Ping Lacson pero binuli lang siya ng isang Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. So by the way mga kababayan, panoorin naman natin itong post ni Attorney
Mike Operario, yung part 3 ng Kuratong Baliling. Ito na. Sana yun. Ito yung part 3 ng Kuratong Baliling, mga kababayan. So panoorin natin ng sabay-sabay ito. Wait lang ayusin natin. Ayan, para makita nyo. Ano nga bang nangyari doon sa mga kasong isinampalaban kay Panfilo Lacson at lahat ng kanyang mga kasamahan na involved doon sa Kuratong Baliling Massacre? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario at iyan ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Noong 1995, matapos po ang investigasyon sa Senado, ang lahat ng ebidensya at records na nakalap sa Senado ay itinransmit o inilipat sa Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban kina Panfilo Lacson. Matapos po ang ilang buwan ng pag-aaral ng Ombudsman, nagsampa po sila ng 11 counts of murder against kay Panfilo Lacson at sa kanyang mga kasamahan. Pero bago pa man po makapag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, nag-file na po ng maraming mga motion ang abogado ng depensa o nila Panfilo Lacson na una ay kinu-question po nila ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan at kasama din po dito ang kanilang request na ibalik sa ombudsman ang kaso upang magkaroon pa ng further investigation. Kinatigan ng Sandigan Bayan ang motion na ito ng depensa nila Panfilo Lacson na ibalik sa ombudsman at pag-aralan na muli ang kanyang kaso. Matapos po ang ilang buwan na pag-aaral ng ombudsman, ibinalik nila sa Sandigan Bayan uli ang kaso, subalit sina Panfilo Lacson ay hindi na mga principals by direct participation. Sila na lang po ay naging mga accessory. Ibig sabihin, bumaba ang demanda laban sa kanila. Hindi na po sila yung diretsong may partisipasyon sa pagpatay, kundi nagamit na lamang sila accessory doon sa pagkakapatay. At dahil po dito, kahit na may kaso sila, ay pinayagan sila na may karapatan silang magpiyansa. Subalit ang kanilang ibang mga kasamahan na involved doon mismo sa operasyon na kung saan may mga namatay, sila po ang naging principals by direct participation. At kailangan silang makulong. Pero bago po umpisa yung trial dito sa Sandigan Bayan, ay nag-file uli ng motion ang prosecution, ang depensa, at kinwestiyon uli nila ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan at sinasabing walang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso na ito sapagkat wala ni isa doon sa mga taong kinasuhan ang nasa salary grade 27 sapagkat ang Sandigan Bayan po, ang jurisdiction lang nila ay yung po mga public officials na may salary grade 27 at pataas. Sina Panfilo Lacson, ang pinakamataas na salary grade nila noong panahon na yon ay hanggang salary grade 26 lamang. At nagkaroon po ng utos na matapos po ang maraming mga legal challenges na umabot ulit ng Supreme Court, ibinaba po ang kaso sa Regional Trial Court ng Quezon City. Pero habang nasa Regional Trial Court po ng Quezon City, ay nagkaroon po ng amyenda sa Sandigan Bayan Law na sinasabi ng Ombudsman na po pwede na ngayon isang pamuli sa Sandigan Bayan ang kaso. At tinry nila, sinubok nila ibalik sa Sandigan Bayan ang kaso na ito. At dito po, nag-question na naman ang abogado ng depensa nila Panfilo Lacson at challenge hanggang Supreme Court ang constitutionality ng amendment sa Sandigan Bayan Law. At ang petition na yan, eventually, matapos ang mahabang panahon, ay dinismiss din ng Supreme Court, pero iniutos pa rin ng Supreme Court na ibaba sa Regional Trial Court ng Quezon City ang paglilitis. Habang pong nililitis, bago mag-umpisa ang paglilitis dito sa Regional Trial Court, nag-file na muli ng petisyon o motion ang mga abogado ni Panfilo Lacson at nanghingi sila ng judicial determination of probable cause. Ibig sabihin, nais nilang balangkasin o rebisahin mo muli ng husgado ang mga ebidensya ng prosecution nung panahon na yon, upang malaman kung totoo nga may formal o mayroong sapat na basihan para sila ay kasuhan dito sa Regional Trial Court for murder. At ang importante po sa panahon na ito ay ang taon kung kailan ito final, yung motion for determination of probable cause, at sino na ang Pangulo sa panahon na ito. Noong 1999, si Erap Estrada na po ang presidente. 1998 na-elect po si Erap bilang bagong Pangulo at si Panfilo Lacson naman ay nakapila na, nakalinya bilang magiging next
PNP chief. However, may kaso pa siya sa korte, kaya hindi pa siya mai-appoint. Noong 1999, ang mga testigo laban kay Panfilo Lacson ay wala na. Kaya nag-file sila ng motion for determination of probable cause. Kasi pag in-evaluate ang ebidensya at papatestiguhin yung mga testigo para laban kina Panfilo Lacson, wala na silang makakita. Anong nangyari sa mga testigo? Bago pa po mag-umpisa ang trial nito, may lumabas na noon na artikulo sa dyaryo at nagsiwalat itong si SPO2 Eduardo de los Reyes na meron na mga lumalapit sa kanya, ang mga mayayaman ng mga Chinese businessman na nag-aalok sa kanya ng tulong pinansyal upang huwag niyang masyadong diinan si Panfilo Lacson. Yan po ay nasa dyaryo at actually ako'y inutusan noon ni Senator Rocco na hanapin itong nare-report na tao na ito na sinasabing nag-alok ng pabuya o ng financial compensation kay Eduardo de los Reyes para lang huwag niyang masyadong diinan sa kanyang pagtestigo. At yan po ikukwento ko sa inyo sa hiwalay pa na serye nitong ating kwento tungkol sa Kuratong Baleleng. Subalit nung 1999 na yon, wala na po si SPO2 de los Reyes at siya po ay napunta na sa Amerika, nag-migrate na po siya sa Amerika. Si Corazon de la Cruz ay umalis na rin sa kustodiya ng NBI at napag-alaman namin na siya ay napunta na sa Amerika at nag-migrate na rin kasama ang kanyang pamilya. Ang ilan pa mga testigo ay nagsialis na rin under the Witness Protection Program at wala nang natira sa kanila na magtetestigo laban kina Panfilo Lacson. May kaugnayan ba ang pagkaka-elect ni Erap Estrada sa issue na ito kung bakit nawala yung mga testigo at isa-isa silang nagsibitaw doon sa kaso? Well, your guess is as good as mine. At sino ang nag-finance dito sa paglipad nila SPO2 de los Reyes at ni Corazon de la Cruz sa Amerika at sa Canada? Well, again, your guess is as good as mine. But the fact of the matter is, in 1999, when the case was dismissed, inappoint na po si Panfilo Lacson bilang hepe ng Philippine National Police. At dito na po gumulong na muli ang storya ng karera ni Panfilo Lacson under kay Erap Estrada. At nagumpisa ang marami pang mga kontrobersiya at mga issue. At dito na nga po sumulpot ang issue ni Dacer at ni Corbito na pinaslang sa panahon na ito na nadawit din ang pangalan ni Panfilo Lacson at ni Michael Ray Aquino. Ang biglang pagsulpot ni Chavit Singson bilang testigo laban kay Erap Estrada na naging nagbunsod ng pagpa-file ng impeachment complaint laban sa kanya at ang makasaysayang EDSA 2. Lahat ng ito nagkaroon ng papel, partisipasyon, si Panfilo Lacson. Kaya tayong lahat, lagi tayong magmasid, lagi tayong mag-aral. Hindi lahat ng ating nakikita on its face value ay totoo. Kailangan saliksikin natin ito, pag-aralan natin ito. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa part 3 ng Kuratong Baleleng na kwento ni Atty. Mike Operario? At doon na din po sa laban ni Kiko at ni Ping Lacson. Anong opinion nyo doon mga kababayan sa kanilang away, no? Na talagang parang asot pusa ang nangyayari sa kanilang dalawa na talagang nagbabangayan sa social media. So, anong opinion nyo doon? Mag-comment kayo, mag-like, at mag-share na din ang ating video mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.